Hi guys! Welcome back again on my YouTube channel. It's me again, Christine. For today's vlog, the topic natin today ay paano nga ba mapaunlad ang isang sari-sari store. Paano natin ito mapamiling maunlad or paano natin ito mas mai-improve. Paano natin siya mas palalakihin, palalawakin, or padadamihin. So, ito yung topic natin for today's video at sana manood kayo hanggang dulo. Pinakaunang tips, o diretso na tayo guys, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pinakauna ay piliin or maghanap tayo ng magandang lokasyon. Location, kasi yan talaga ang pinakamaganda. Lalo na pag nasa market ka or sa mga wet market, sa mga palengkihan, sa madaming tao, sa stop ng mga bus. Yun, magandang magandang area yan para sa mga small sari-sari store. Lalo na pag maliit lang or kakaumpisa mo pa lang, mas maganda talaga hanapin natin yung magandang lokasyon. Kasi sa lokasyon, dyan tayo kikita. Dyan tayo makakahatak ng madaming customer. Dyan tayo, mas malaki yung sales natin, magiging sales natin. Kasi sa lokasyon dyan, kung tama yung lokasyon mo, ang daming tao na pumupunta dyan, daanan ng mga tao, tambayan ng mga tao, yung mga ganon. And then, next naman ay yung variety of product. Karoon tayo ng malawak na pag-uunawa or dagdagan pa natin yung mga items natin para matugunan natin ang mga pangangailangan ng customer natin or ng kapitbahay natin. Kabilang dito ang mga pagkain. Kasi yan yung mga produkto or mga ibebenta natin. Inumin, alak, or inumin sim lang naman yan. Gamot, gamit pangbahay, at iba pa. Lalo na yung mga non-food items or mga non-fast moving items, chinelas, yung mga ganyan guys na hindi na binibenta ng iba. Pero pag ikaw may mga benta kang ganyan, mga sudlay, mga papilit, or yung mga ganon, may tiban, yung mga hindi talaga usually hinahanap. Pero pag may mga tinda kang mga ganyan, dyan ka makakahatag ng customer. So next naman, number 3 ay ang magandang display. Siyempre, di ba, nakaka-akit sa mata kahit tayo na customer tayo ng isang malaking store or nakakakita tayo ng mga sari-sari store. Di ba, pag maganda yung display niya, maaliwalas tingnan yung store niya. Di ba, parang, oh, ang ganda naman nun. Ang linis naman ng store niya. Makabili nga doon kasi parang maganda yung mga parinda niya. Parang nakakaakit yung mga niya, display niya. Maganda sa mata yung mga ganon kasi mas na-attract natin yung mga customers natin and then mas mapapabili sila lalo na pag naka-display talaga ng maayos yung mga items natin. Go! Next naman natin or ang pang-apat naman natin ay ang magalang at mahusay na serbisyo para sa ating mga customer. Diba, pag bumibili tayo sa ibang store na mini-welcome tayo, maganda yung treat nila, parang feel natin i-welcome tayo, comfortable tayo bibili dyan sa store na yan. Comfortable tayo maghanap kung ano yung mga bibilihin natin. So, makakabili pa tayo ng madami, kuha-kuha pa tayo na kahit hindi natin needs, kumukuha natin. So, ganyan yun gawin natin sa ating tindahan, guys. Mag-isip din tayo or magdagdag pa tayo ng magandang serbisyo para sa ating mga customer. Para babalik-balikan, bumabalik sila kasi maganda yung serbisyo natin. Panglima naman na i-share ko sa inyo ay ang promotion at discount. Diba? Example na naman to, pag pupunta tayo ng mga malalaking store, alam natin na yung store na yun ay ang dami nilang discount. Mga pa-promo, mga freeze, and then may mga pa-rebates pa sila. So, diba, doon tayo lagi pumupunta. Ako kasi ganun yung ginagawa ko. Lagi akong pumupunta sa store na yun. Kasi alam ko, ang daming rebates noon. Ang dami kong points na nakukuha doon. May mga promo sila ngayon. May ganitong sila ngayon. So, yung mga customer din, ganyan din yung iniisip nila.
So, naghahanap din sila ng mga mas makakamura sila. Kahit piso-piso lang yun. At least makakamura sila. Kasi, di ba, yan naman yung mga ano natin, nakasanayan. So, naghanap tayo ng mga mumurahin, murang baligya na with quality din naman. So, dyan din tayo mas kita. Kasi, hindi lang, maghanap din tayo ng mga murang ibibenta. Kasi hindi din naman tayo makakapagbenta kung mahal yung bili natin, di ba? So, tayo ng mga small sari-sari store, maghanap din tayo ng mga product na mura para mas mura lang din natin siya ibenta, and then makaka-discount din tayo. Hanap din tayo ng mga discount product na discount din natin pwedeng ibigay sa mga sa mga customer natin. Tulad dito sa amin, guys, may mga panel na pupunta dito, and then may mga pa-discount sila sa akin. Tulad ng mga pa-free sila na kung bibili ka ng isang bag ng biscuit nila, may pa-free sila ng mga kung ano-ano yung mga pa-free nila, di ba? Ganun sila. So, ako din na nakukuha ko lang yun ng free. Minsan, binabalabaan ko lang din yung price ng nakuha kong free. So, yun yung mga discard ng iba eh. Yun yung mga discard ng mga malalaking sari-sari store, ay malalaking department store, malalaking mga grocery store. So, ang pang-anim ay inventory management. So, kahit maliit yung sari-sari store natin or sari-sari store lang yung ano natin, so kailangan pa rin natin mag-inventory. Hindi naman as in bibilangin mo yan na lahat, kasi tayo ano na natin yan na sa isip na natin yan, kung pagtingin mo pa lang yan, parang na-inventaryo mo na yan. Pagtingin mo pa lang, parang, ay, alam ko na kung magkano to, ilan to, kung ano yung kulang nito, ganyan, ganyan. So, kailangan din natin mag-check sa paligid natin kung tama pa ba yung mga stocks natin, kung may mga kulang ba, kung kailangan ba tayong bilhin, yung mga ganon. So, kailangan ng inventory. Next naman ay, pang-pito ay yung pag-aralan or mag-aral tayo sa mga market strategy. Tulad ng mga online na mga trend ngayon. Hindi lang sa TikTok, sa FB, Reels, sa Shopee, Lazada, yung mga online na mga mabibenta doon ng mga product. Try nyo ding magbenta. Kasi dyan, kikita ka. Kasi yan yung trending ngayon. Iba na kasi ngayon, guys, sabay tayo sa mga trend para hindi tayo mahuli. Tulad nung last year nga, di ba? Yung lato-lato. As in, ang mahal nun nung una, di ba? Ang swerte yung nakabili ng madami. Swerte yun. Kasi nakakapag-price talaga sila, nakakabenta talaga sila ng malalaking bentahan or malalaking price. And then, after nun, nagkupas na yung trend. So, yun naman, ang iba na logi kasi wala nang trend. Ang dami ng stocks. Yun din yung advantage at disadvantage ng trend na sumasabay ka. Kasi pag sasabay ka sa trend, kikita ka talaga. Kailangan mo ding mag-post sa mga Facebook mo or sa mga page mo or sa mga lang. Kasi yun na yung trend nga ngayon kailangan natin sumabay. So, sa pamamagitan ng mga hakbang na to, guys, or kung ipa-follow mo to, so kikita ka talaga, mas makikilala yung store mo, and then dyan din maaring mapaunlad ang yung sari-sari store, lalo na pag kakasimula mo pa lang. So, take it best. Good luck sa ating lahat ng mga sari-sari store owners. Sana umunlad, lumaki pa yung store natin. And thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe mo naman ako at pakipindot na din ang notification bell para lagi kang update pag may bagong upload. See you in the next vlog!